Yes, hello, good evening, good afternoon, or good morning po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. This is our reactions. No? So, yeah, bago tayo magsimula dun sa ating reaction, nais kong batiin yung mga ating subscribers, no? Yung mga nakapag-subscribe na sa ating channel. No? Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe and pag-suporta. No? So, sana paki-like and share na rin po yung mga video natin. Para lalo pa tayong dumami, no? Makapag-hikayat pa tayo ng mga ating bagong taga-subaybay. No? Maraming salamat po. And yep, so sa mga unang balita is binabati natin muna si Alex Ayala no? Sa pagkakapanalo niya laban kay Naomi Osaka. So, pasok na sa finals ang ating pambato sa tennis. No? Magaling na player talaga to sa tennis. No? Binabati natin siya and saludo po kami sa iyo. No? So, okay, no? Nais natin komentuhan yung sinabi ni Amy Marcos, no? So, ito yung balita dyan, ating pakinggan at ating bigyan ng reaction. Palpak daw ang Senado ayon kay Senador Amy Marcos dahil dalawa lang sa higit 50 priority bills ang naisabatas. Wala na rin daw kasi itong ginawa kundi magpalit liderato. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe. With 21 affirmative votes, no negative votes, no abstentions, Senate Bill 1823 is approved on third reading. Thank you very much, Mr. Marso 2 ngayong 2026 nang aprobahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill number 1823 na nagtatakda sa September 14, 2026 ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. March 17 naman nang ipasa sa Senado ang Senate Bill number 1982 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo para pansamantalang bawasan o alisin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Parehong nilagdaan ni PBBM ang dalawang panukalang batas noong March 25. Pero para sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, lagpak silang mga senador kung performance ang pag-uusapan. Kung eskwela to, lagpak kami mga estudyante nito, isipin mo, dalawa lang sa mga batas na sinabing priority ng pamahalaan, 53 yon priority bills. Kulang pa yan kasi meron pa dyan yung mga co-op bill, mga kung ano-ano na tinanggal na. 53 sana yon. Isipin mo, dalawa lang napasa namin, pambihira, napakapalpak namin. Nakabinbin pa rin sa Senado ang mga prioridad na mga panukalang batas. Kabilang na ang anti-political dynasty law, ang pag-obliga sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na i-waive ang kanilang bank secrecy, pagbabago sa party list system sa bansa, pagpapataw ng excise tax sa mga single-use plastic, pag-amyenda sa anti-money laundering law, panukalang tax amnesty law, pagsasabatas sa AIX at marami pang iba. Hindi na nakausad ang mga ito na magkaroon ng rigodon sa Senado pagsapit ng Mayo, kung saan pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Tito Soto bilang Senate President. Nagkagulo sa Senado matapos pigilan ng mga NBI agents na makaalis ng Senado kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Teka muna, teka! May pamilya rin po ako! Nangyari din ang putukan sa Senado na nagbunsod kaya mag-lockdown. At 3 session days ang di napakinabangan matapos hindi pumasok ang mga miyembro ng bagong mayorya. Hanggang sa nauwi muli sa pagpapalit ng liderato ng Senado. That I will support and defend The Constitution of the Philippines. the Constitution of the Philippines. At naghalal kay Senate President Sherwin Gatchalian bago mag-adjourn ng first regular session ng 20th Congress. Hindi ako nag-excuse trip ha, pero sa totoo lang, nakita naman ninyo, sa isang taon sa Senado, ilan ang aming presidente? 4 ang Senate President sa loob ng isang taon. Wala na kaming ginawa, kundi palta ng namumuno. Sus, palpak talaga, yan na lang ang ginawa namin. Nangangamba rin daw ang presidential sister na hindi pa rin maipapasa ang maraming priority bills dahil sa ginagawang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Okay, no? So, yun yung mga ano. No? So, sa lahat ng sinabi ni Manang Amy Marcos, ito lang yung pinaka-sinasang-ayunan ko, no? Na palpak talaga sila sa Senado. So, umpisa natin, no? Ano ba yan, no? So, nag-umpisa to nung si Chis Escudero, siya yung
Siya pa yung Senate President, no? Tapos ang nag-iimbestiga sa flood control is yung sila Marcoleta, no? So, isang kapalpakan dito kasi yung ginawa nila, yung pagtatanggol nila kay Diskaya, no? Tapos, yung mga parang hindi kapani-paniwalang mga testimonya dun sa nangyari yung investigation na yun, no? At lumalabas dito, um, ah, hindi pala safe, no? Sila Jingo Estrada kasi sinabi ni Senator Marcoleta rin, no, safe ka na. Kasi nga, hindi nabanggit yung pangalan dati ni Senator Jingoy, no? Pero nung sinabi ni Hernandez na hindi pa siya safe, hindi pa siya safe, ayun, no? So, bumaba yung rating ng ating Senado ito, yung ginagawang flood control incident investigation nila, no? Tapos isa pa rito yung nangyari dun sa pagtatago ni Senator Bato, no? Bandang December, nagtago na siya, tapos ilang buwan siyang wala, pero sumasahod, hindi katulad natin na kailangan pumasok para sumahod. So, hindi man lang to natanggal, hindi man lang na bigyan ng parusa, no? Si Senator Bato, no? Tapos, ano pa, no? So dahil nga sa bumababa yung kanilang rating nun, nagpalit ng liderato na naupo si Senator Soto, no? Tapos ngayon, yung sila Cayetano Black naging minority, no? Napunta sila sa minorya. Tapos, nagpalit na naman ng liderato pagdating nung June or May. Kasi nga, lalatag na or ita-transfer na sa Senado yung impeachment trial ni VP Sara, no? So, may dahilan kung bakit nangyari yon at kung bakit dumating bigla si Senator Bato, no? Tapos after no, nung naupo na si Senator Cayetano, lalong lumagpak yung ratings ng Senado. Lalo sila naging palpak. Kasi nga, nandun na yung shooting incident na nangyari sa Senado. Tapos yung pagkakanlong nila kay Senator Bato. Tapos pinatakas pa, di ba? So yung mga kalokohan nila sa ginawa nila dun sa Senado. So lalong nagpababa talaga yon sa rating ng senators, no? So kung makikita natin dito, wala na silang naatupag talagang batas, no? Puro na lang ganun. Tapos yung mga ginagawa pa nilang paninira, obstructionist, no? Lahat ng panukalang batas is tinututulan yung parang ginagawa ng issue, no? Ginagawa ng issue. Ano pa yung nakikita natin dito, no? So nung pag-absent nila after nung pagkakakulong kay Jinggoy, di ba? Umabsent sila ng 3 days. Hindi sila umattend. Tapos nung sumipot sila, pinigilan pa nila Marcoleta yung pagpo-promote, no? Yung batas para sa promotion ng mga malapit na magretirong uniform personnel, di ba? So hinaharang nila yung mga batas na dapat is makakatulong sa ating mga mamamayan, no? So kita naman natin kung ano ginagawa nila, nagiging obstructionist sila. So talagang palpak talaga sila kasi hindi sila nagtatrabaho ng maayos, hindi sila nagtatrabaho ng matino para sa ating mga mamamayan. So ngayon, dinadahilan dito ni Amy Marcos is yung impeachment trial, no? Dahil sa ginagawang impeachment trial, parang hindi pa daw nila mapapatupad o hindi nila magagawa lahat ng mga pending bills, no? Ng mga naiwang bills na dapat nilang amyendahan at dapat nilang gawan ng batas, no? So yun ang ginagawa niyang dahilan, which is I think is very wrong, no? Doon naman ako hindi sumasang-ayon kasi nasa Constitution at kanilang mandato na gawin yung trial, no? Kaya nga meron silang different schedule or timeline sa paggagawa ng batas bilang Senado at siyempre paggagawa ng impeachment trial bilang impeachment court, no? So hindi mo dapat gawing dahilan yung impeachment para makalusot o parang gawing palusot dahil sa hindi kayo nakakapagpatupad o hindi kayo nakakapagpasa ng mga batas, no? So dito kitang-kita natin kung ano talaga nangyari at para sa akin, itong 20th Congress na to, ito yung pinakamalala. Ito yung pinakamalalang miyembro ng Senado, no? So
para may balik yan, kailangan ayusin nila uli. No? Kaya bumabawi siguro sila sa nangyayari ngayon. Katulad ngayon, sila Jesus Escudero, saka yung ibang senator, bumabawi sa impeachment trial. No? Nakita naman natin yung ginagawa nila, although may mga nagtatanggol sa kampo ng vice presidente, may mga impeachment, merong mga court, senator judge na nagtatanggol sa ating VP Sara, nakikita naman natin yun. Hindi pa rin mawawala talaga yung pagiging bias nila. No? So, dapat unbiased sila dito. So, isa pang dahilan kung bakit nagiging palpak talaga ang Senado ngayon. Kasi may kinakampihan sila. No? So, dapat wala pa yung kinakampihan. Okay, no? So, hanggang dito na lamang tayo sa ating reaction. No? At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At muli, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe po tayo. At tapos, pindutin na natin yung like and share and buttons po. So maraming salamat po. Thank you very much and good night.